Halos 70 na ang kumpirmadong patay sa malawakang landslide sa Davao de Oro noong isang linggo. Hindi naman daw malabo na magkaroon ng panibagong mga pagguho sa lugar. Live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez exclusive. Mon, kamusta ang paghahanap? Maui, mag-iisang linggo na mula nang mangyari nga itong malawakang landslide sa bayan ng Maco dito sa probinsya ng Davao de Oro, pero higit 50 pa ang nawawala at nananatili pa rin sa evacuation center ang mga sapilitang inilikas ng mga residente. Pero sa kabila niyan, may banta pa rin ng mga panibagong pagguho ng lupa mula sa bulubunduking bahagi ng probinsya. Mula sa Impapawid, makikita ang iba't ibang landslide sa bulubunduking bahagi ng Davao de Oro. Eksklusibong nakasamang News 5 sa ginawang aerial inspection ng mga otoridad. Marami sa mga nakitang guho, wala namang nakatayong bahay, pero hindi rin ito dapat isawalang bahala. Walang tao yung landslides na yan. Pero dahil sa laki ng bundok, iplaplat natin kung guguho itong bundok na ito, saang direksyon pupunta yung mudslide. Kung maguguho yan, at saka ang direksyon niya going sa residences na nandoon, then the government must act. We have to force evacuate them. Inikutan din namin ang mismong ground zero kung saan nangyari ang malawakang landslide. Dito namataan ng naunang nabanggit ng Mines and Geosciences Bureau na tension cracks. Nabuo raw ito dahil sa mga pagyanig at dami ng ulang bumuhos sa lugar. Ang problema, may tension cracks pang naiwan sa itaas ng bundok. Pwedeng babagsak yung bundok na yan. So ibig sabihin, it is more than tension cracks. Ang ibig sabihin yan, gumagalaw yung bundok. Pwedeng bumigay any time of the day. Maging ang posibleng relocation site sa mga residente, nasilip din namin. Patag naman ito at malapit lamang sa lawa. Nasa 2 kilometro rin daw ang layo niyan mula sa ground zero. Ang importante lang, hindi sila nakatira sa hazard zone. And according to the MGB and according to the MDRMO ng Maco, matagal na yung relocation site. Kaya we need the reports of the government agencies. Bakit hindi ito na-push to noon pa? Kasabay nito, nakafocus na ngayon ang mga otoridad sa search and retrieval operations. Ibig sabihin, mas gagamit na sila ng heavy equipment sa paghahanap ng mga labi imbis na mano-mano lamang na paghuhukay. Pipilitin din daw ng mga rescuer na makuha pa rin ng buo ang mga naiwang katawan sa guho. We always use excavator, sir, but with caution pa rin, sir. Hindi naman namin isinantabi na meron pa talaga basta yung mga body na makukuha. Meron din namang mga responders na nag-aabang, sir, in case. Sa pinakahuling tala ng Maco LGU, umakyat pa sa 68 ang patay, 32 ang sugatan at 51 pa ang pinaghahanap. Nagrally naman kahapon sa harap ng tanggapan ng DNR ang grupong Gabriela. Ito'y para ipanawagang imbestigahan at panagutin ng Apex Mining Company kung saan nagtatrabaho ang marami sa mga biktima. Tingin nila nakasisira sa kalikasan ng naturang pagmimina. Pero nauna ng siniguro ng MGB na walang kinalaman sa pagmimina ang pagguho ng lupa. Nanindigan din ng Apex na tuloy ang operasyon nila kahit limitado sa tao. Hindi rin namin pwedeng i-shutdown ang operations kasi dito magkakaroon ng unsafe environment na naman, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas. Maui, nandito naman kami ngayon sa isang punerarya sa bayan ng Mawab kung saan dinadala yung mga labi na nakikita nga mula sa landslide na nangyari doon sa bayan ng Maco. Dito, matyaga pa rin naghihintay at talagang umaasa na makikilala pa yung kanilang mga kaanak at talagang mayayakap pa kahit papano yung labi nito mga mahal nila sa buhay na isang linggo na rin naghihintay at talagang umaasa nga na makikita pa yung katawan ng kanilang mga kaanak. Habang yung iba naman dito na rin ibinuburol sa area dahil nga bukod sa hindi na nga rin sila pinapayagang makabalik doon sa area, mahihirapan naman silang iburol ito sa evacuation center at wala rin naman doon sila ibang kaanak dito sa lugar. Maui. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.